Nang umalis si Won sa apartment ni Ma Huifang, nakatanggap siya ng tawag. Ang boses sa kabilang linya ay galit, at sinabi, "Alas 3:30 na, nasaan ka?" "Hindi mo naman ako kailangan," sagot ni Won. "Ano ba ang gusto mo?" Agad na bumaba ang tono ng boses sa kabilang linya, "Ayokong makipagtalo, basta sabihin mo kung kailan ka darating." Sabi ni Won, 15 minuto, nandyan na ako. Si Won ay totoo sa kanyang salita, dumating si Won sa Dongcheng District makalipas ang 15 minuto, sa Shudao Cafe Shop. Pagbukas pa lang ng pinto, sinabi ni Won, "Ang tagal nating hindi nagkita." Biglang binagsak ng double agent spy ang mesa, at nalaman ni Won na si Meng Junhao pala yun, ang chairman ng Jiangnan Dragon Shield Security Group at miyembro ng Jiangnan and Security Council. Hindi sumagot si Meng Junhao, ngunit nagtanong, "Tinawag mo ba ako?" Mahinahon na sumagot si Won, "Oo, ako nga. Ano bang gusto mo? Kailangan bang ipaalam mo sa mga tauhan mo ang mga nakakahiya mong kwento at ipakalat sa labas?" Galit na bumagsak muli ang kamay ni Meng Junhao sa mesa, at minura si Won. Mahinahon na tumawag si Won sa telepono, at sinabi, "Ayoko ng mga nagmumura sa akin. Mukhang ayaw mong makipag-usap ng maayos, kaya aalis na ako." Agad na sumagot ang boses sa kabilang linya, "Oy, bayaw, sakto lang. Tatawagan din kita sana." Napaisip si Meng Junhao, ang boses na iyon. Si Li Ruetei, bayaw ni Lu Ruetei. Nang hindi sumagot si Won ng matagal, nagsimulang mag-alala si Li Ruetei at tinanong, "Bayaw, anong nangyayari?" Sanabi ni Won, "May isang traidor sa tabi mo na kailangang alisin." Galit na sagot ni Li Ruetei, "Hindi katanggap-tanggap ito. Sabihin mo kung sino, at ako na ang bahala." Nanginginig na lumuhod si Meng Junhao, humawak sa pantalon ni Won, at nagmamakaawang, "Mr. Won, patawarin mo ako." Tumigil si Won at sinabi kay Li Ruetei, "Ang code ng empleyado ay C0812, ang taong nasa ilalim ng iyong utos." Agad na tumugon si Li Ruetei, "Sige, bayaw, tatawagan kita pagkatapos." Tumayo si Won, tumingin kay Meng Junhao, "Ngayon, pwede na tayong mag-usap." Nanginginig na sumagot si Meng Junhao, at sinabi, "Mr. Won, ikaw talaga ang kapatid ko. Hindi, ikaw ang aking tiyuhin. Akyat tayo sa taas at mag-usap, pag-usapan natin ito kung ano ang gusto mo." Pagkatapos umakyat sa itaas, nagbuhos ng tsaa si Meng Junhao at sinabi, "Sir Won, pakiinom ng tsaa." Biglang nalang tumunog ang telepono ni Won. Tumatawag si Lu Guan. At sinabi, "Won, nasaan ka?" Sagot ni Won, "Boss Lu, may kaunting negosyo lang ako dito." Agad na sinabi ni Lu Guan, "Ang negosyo mo ay negosyo ko rin. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka at pupunta ako agad." Naisip ni Won, maganda ito, magagamit ko ang impluwensya ni Lu Guan. Mas mapapadali ang mga bagay. Kaya sinabi ni Won, "Sige, Brother Lu, sa ikalawang palapag ng Shudao Coffee Shop." Tinanong ni Meng Junhao si Won, "Nang may konting kaba, Sir Won, may darating ba?" Sagot ni Won, "May kaibigan akong darating. Hindi mo na kailangang tumayo, maupo ka na lang." Tumanggi si Meng Junhao, "Hindi, Sir Won, kung may payo kayo, sabihin niyo na." Itinaas ni Won ang tasa ng tsaa, at sinabi, "Mr. Meng, 4 na taon na ang nakalipas. Naging tao ka ni Dinglong at patuloy na nagpakita ng katapatan sa trabaho bilang security sa maliit na lugar na pinamamahalaan ni Liu Bing at Li Ruetei. Ngunit 6 na buwan na ang nakalipas, ang katotohanan ay nalantad sa kampo ni Li Ruetei, at ikaw ay muntik nang nakatakas mula sa bar aisles ng kanyang baril, at pagkatapos, agad kang tumalikod at ibinenta ang iyong sarili kay Dinglong." Niyakap ni Meng Junhao ang kanyang mga kamay at sinabi, "Sir Won, huwag niyo nang ipagpatuloy, pwede niyo na akong utusan. Kung magagawa o hindi, gagawin ko ito para sa inyo." Mahinahon na sagot ni Won, "Sa tingin ko, magpapadala ng tao si Dinglong para patayin ako sa lalong madaling panahon." Agad na nagpaliwanag si Meng Junhao, "Sir Won, ang pangangalap ng impormasyon tungkol sa inyo at pakikitungo sa inyo ay hindi ko responsibilidad." Tumingin si Won sa bintana, at sinabi, "Alam ko, ang responsibilidad mo ay ang operasyon ko. Makinig ka ng mabuti, si Dinglong o ang mga tao niya ay agad kang kokontaken. Kung gusto mong mabuhay, sundin mo ang mga utos nila, naiintindihan mo ba?"
Nagtanong si Meng Junhao na may pagkausisa, kailangan ko bang ipaalam sa inyo muna bago kumilos? Patuloy na nag-enjoy si Won sa kanyang tsaa, at sinabi hindi na kailangan, gawin mo lang ang sarili mo, at hindi na kailangang ipaalam kay Leroy, ito lang ang paraan para mabuhay ka. Hindi na alam ni Meng Junhao kung ano ang sasabihin, tanging nakakapag-isip lamang na wala siyang kailangang gawin at na ang pagpunta ni Won ay maaaring magdala ng problema. Naiintindihan ni Won ang mga iniisip ni Meng Junhao at sinabi na hindi niya kailangang maintindihan ang iba dahil wala namang banta sa kanya. Gayunpaman, kailangan niyang tumulong sa pagbibigay ng regalo kay Dinglong sa hinaharap. Sa oras na iyon, lumapit si Luguan at bumati kay Won, na sumagot, "Nandito ka." Paalala ni Luguan kay Meng Junhao tungkol sa mga taong naghihintay sa ibaba, at tinanong kung may negosyo siya kasama ang kaibigan niya. Mabilis na ipinaliwanag ni Meng Junhao, at sinabing, "Boss Lu, wala akong negosyo. May maling pagkaintindi lang." Mabilis din na sinabi ni Won, "Brother Lu, kaka-rating ko lang. Huwag kang magalit, magkakaibigan naman tayo." Agad ding inamin ni Meng Junhao, "Oo, magkakaibigan tayo. Maling pagkaintindi lang ito, Boss Lu." Bumaling si Luguan kay Won, at sinabi, "Tapos na ba ang usapan niyo? Huwag kang magpakumbaba sa kanya. Ang trabaho mo ay nasa Donghai. Kung may manggahas na galawin ka, ilalagay ko ang pangalan niya sa Death Note." Nang inig si Meng Junhao nang marinig ito habang si Won ay sumagot, "Sige, tapos na ito." At inisip ni Won, kaunting kapangyarihan mula kay Luguan ang magdadala ng pagbabago pagkatapos ng pulong. Na-realize ni Meng Junhao na kahit wala si Liu Bing o Li Ruite, hindi ito mahalaga. May malakas pa rin siyang relasyon sa kanyang sarili. Magbabago ang kanyang pananaw at maiintindihan niya na siya ay katulad ni Dinglong, mga walang awang karakter na may madugong mga pinagmulan at nakakatakot na mga relasyon. Magsisimula ang kapangyarihan ng aksyon mula sa takot at magiging inisyatibo, nagpapabuti ng sitwasyon ng paunti-unti. Muling tumunog ang telepono ni Won, at si Mu Chen ang tumatawag. Agad na nagtanong si Won, "Anong nangyari? Nasa harap ka ba ng bahay ko?" Matapos marinig si Won, mabilis na nagpaalam si Won at sinabing, "May mga kailangan akong gawin. Mauna na ako, Brother Lu, Mr. Meng, hanggang sa muli." Nakikinig si Meng Junhao nang may pagtataka. At inisip, ang boses sa telepono ay malinaw na hindi si Liu Bing. Talaga namang kamangha-mangha si Sir Won. Sumagot si Luguan ng oo, at mabilis na nagmaneho si Won pauwi. Habang nagmamaneho, tinanong niya si Mu Chen, at sinabi, "Papunta na ako, huwag ka nang umiyak. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon." Humihikbi si Mu Chen at sinabi kay Won, "Ipinapadala ako ng mga magulang ko para mag-aral sa ibang bansa, sa England." Nakaramdam si Won ng konting panghihina. At nagtanong, "Yun lang ba ang dahilan ng pag-iyak mo?" Nagpatuloy si Mu Chen at sinabi, "Ayoko talagang pumunta sa ibang bansa. Walang tutulong sa akin. Pakiusap, bumalik ka na agad." Napilitan si Won na sabihin, "Sa ganitong kaso, may ekstrang susi sa kahon ng metro ng kuryente sa tabi ng pinto. Pumasok ka muna at hintayin mo ako." Kakapasok lang ng bahay ni Mu Chen, nang dumating si Su Qingying at ang mga bodyguard. Habang pumapasok sila, naisip ni Su Qingying, "Kailangan kong ipagdiwang ang tagumpay ko ngayong araw kasama ang asawa ko." Nang marating niya ang pintuan, naalala ni Su Qingying, "Ay, wala pala akong susi ng bahay." Nagmungkahi ang isang gwardya, at sinabi, "Ma'am, pwede nating sirain ang kandado at papasukin kayo. Hahanap na lang tayo ng taong mag-aayos nito." Sumang-ayon si Su Qingying, "Sige, gawin na natin." Mabilis na binasag ng gwardya ang kandado. Nang mabuksan ang pinto, parehong nagulat sina Mu Chen at Su Qingying. Binuksan ni Mu Chen ang katahimikan, "Miss Su." Maingat na sumagot si Su Qingying, "Mismo, bakit ka nandito sa bahay ni Won?" Mabilis na sumagot si Mu Chen, "Hindi, hiniling niya na maghintay ako sa kanya gamit ang ekstrang susi." Nag-sign si Su Qingying sa gwardya. "Kaibigan lang kami ni mismo," sagot ni Mu Chen nang medyo nahihiya. "Magkaibigan nga, kaya, Miss Su, pumasok ka." Habang nagpapalit ng sapatos si Su Qingying, tinanong niya si Mu Chen, "Kailan ka dumating?" Sa mga oras na iyon, malalim sa sarili niyang iniisip si Mu Chen. Napakagaling niyang magpalit ng sapatos.
Matibay ang tono ng kanyang mga tanong. Parang sila ni Won, parang may nangyayari. Muling nagtanong si Su Qingying, mismo, kailan ka dumating? Nagbalik ang focus ni Mu Chen at sumagot, kakarating ko lang halos kalahating oras ang nakalipas. Nang pumasok si Su Qingying, nagtanong muli si Su Qingying, sinabi ba ni Won kung kailan siya babalik? Mekanikal na sumagot si Mu Chen, hindi niya sinabi, basta sinabi lang niyang babalik siya agad. Natawa si Su Qingying, at sinabi huwag ka lang nakatayo dyan, umupo ka. Ilalagay ko lang ang ilang bagay. Umupo si Mu Chen at tahimik na nag-isip, bakit niya sinabi na umupo ako? Nakinig ako at umupo agad. Ang mahalaga ay ang tono niya, parang siya ang nagmamay-ari ng bahay. Pwede kayang sila. Pagkalipas ng 2 minuto, sumilip mula sa kusina si Su Qingying, at sinabi mismo, gusto mo ba ng inumin? Maaaring may laman ang refrigerator. Malisyosong nag-isip si Mu Chen, tila matagal na silang magkasama, nakikita kong halos lahat ng gamit nila ay kanilang pinagsasaluhan. Biglang sinabi ni Mu Chen, Miss Su, natulog ka na ba kasama si Won? Ngunit hindi sumagot si Su Qingying, sa halip ay nagtanong, ikaw naman, paano ka? At nagpatuloy sa pag-isip si Mu Chen, well, hindi niya inamin pero hindi rin niya itinanggi, at tinatanong niya ako pabalik. Ito ba ang paraan niya ng pag-amin? Siya ang pinakamayamang babae sa Donghai, ang pinakamaganda na kinikilala ng Donghai, at siya ay babae ni Won. Tahimik na pinag-aralan ni Su Qingying. Nakakagulat, parang hindi ito banta, sabi niya habang nagbubuhos ng inumin. Pagkatapos ay nagtanong si Su Qingying, sabihin mo, kailan kayo nagsimula ni Won? Sumagot si Mu Chen, kamakailan lang, ilang araw na. Inabot ni Su Qingying kay Mu Chen ang isang bote ng tubig at sinabing, ilang araw na ang nakalipas. Oh, mas nauna sa akin, tapos, dapat, tawagin kang ate, tama. Nagtaka si Mu Chen at nagtanong, ate. Hindi na nag-abala si Su Qingying na magpaliwanag at sinabing, magkaayos na lang tayo ng maayos. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakauwi si Won, at nang buksan ni Won ang pinto, agad niyang naamoy ang masarap na pagkain. Ano ito? Parang pagkain, sabi niya habang pumapasok sa bahay. Nakita niya si Mu Chen na mukhang malapit kay Su Qingying. Sinabi ni Su Qingying, dahan-dahan lang, maliit na kapatid. Bumaling si Mu Chen kay Won at sinabi, nandito ka na. Malumanay namang sinabi ni Su Qingying, magmadali ka at maghugas ng kamay, asawa. Maghahanda na tayo para sa hapunan. Bigla namang kunot-noo si Mu Chen at nagsabing, teka, kanina tinawag mo akong ate, pero ngayon tinatawag mo akong maliit na kapatid. Sinabi ni Won, dahil mas bata ka nga. Galit na sigaw ni Mu Chen, maliit ba ako? Tapos binaba niya ang boses at nagtanong, bakit mo siya tinawag na asawa ng direkta? Kailan kayo nagsimula ni Miss Su? Sumagot si Won, bakit mo naman sinabi iyon? Para namang hindi maganda ang dating. Sinubukan ni Mu Chen na kumilos ng pilyo at sinabi, sige na, sabihin mo sa akin. Lumingon si Su Qingying at tinawag, asawa, tigilan mo na yan, maliit na kapatid. Hugasan na natin ang mga kamay para sa hapunan. Sumagot si Mu Chen, okay, alam ko. Nagtaka si Mu Chen, at inisip, bakit ko nga ba tahimik na tinanggap na maging maliit na kapatid? Inilatag ni Su Qingying ang pagkain para kay Won, mahal, kain na tayo. Tinanong ni Won, si Su Qingying, wala bang pagkakamali ang Board of Directors, di ba? Alam mo na ang resulta, paano ang proseso? Masayang sumagot si Su Qingying, gaya ng inaasahan mo, perpekto. Casual na tumugon si Won, hindi masama, ayos na. Bahagyang naiinis si Mu Chen, at sinabi, Won, okay lang maging sweet, pero hindi mo naman kailangang sabihin sa akin. Biglang sinabi ni Won, hindi sinabi sa'yo ni Su Qingying, kaya hulaan mo. Galit na sumagot si Mu Chen, sige, kung hindi mo sasabihin, hindi na ako uuwi ngayon. Kalma namang sinabi ni Won, sige, huwag kang umuwi, may sapat na lugar dito. Bumaling si Mu Chen at nagtanong kay Su Qingying, paano naman si Miss Su? Ngumiti si Su Qingying at sinabing, hindi rin ako uuwi. Naisip ni Mu Chen, nag-uusap na ang mga taong ito, mamaya, wag niyo akong sisihin.
Nang oras na para matulog, itinuro ni Su Qingying ang lugar para kay Mu Chen at sinabi, mismo, dito ka matutulog. Kailangan nating gumising ng maaga bukas para sa trabaho, kaya magpahinga ka na. Agad namang sumagot si Mu Chen, tumanggi ako. Biglang tumakbo si Mu Chen papunta sa kama at umupo, sinasabing, dito ako matutulog. At naisip niya, ano ang magagawa nila sa akin? Malumanay na hinaplos ni Su Qingying ang kanyang buhok at sinabi, mahal, kahit anong gusto mo. Tiningnan ni Won ang dalawang babae na may malaking pagkagulat. At sinabi, okay lang ito. Mas mabuti pa nga. Niyakap ng tatlo ang isa't isa buong gabi, ginagawa ang gusto nila, at naintindihan ng lahat. Kinabukasan, nang tumunog ang alarm clock, si Mu Chen ay halos tulog pa, nagsasabing, pagod pa ako, gusto ko pang matulog. Kaya't nagising si Su Qingying at biglang nakatanggap ng tawag sa telepono si Won, magmadali ka sa kumpanya. Nagtanong si Won, bakit? Ang boses sa kabilang linya ay nagsabing, ang tatay ko ay nasa kumpanya. Hinawakan ni Won ang ulo ni Su Qingying at nagtanong, ano ang gagawin natin? Sa hindi mapakaling tono, sinabi ni Liu Bing, magmadali ka. Sa pagkakataong ito, nasira natin ang lahat ng ating mga naunang pagsisikap. Agad na sumagot si Won, sige, papunta na ako. Makalipas ang ilang sandali, galit na sumigaw si Liu Bing, sabi mo magmadali, pero 40 minuto bago ka dumating. Talaga bang nagmamadali ka, my dear Mr. Won? Pakiusap, bilasan mo. Hinawakan ni Liu Bing ang kamay ni Won, sige, fair na. Nang pumasok sina Won at Liu Bing, nagtanong si Leroy Tay, ate, bayaw, bakit ngayon lang kayo dumating? Kanina pa naghihintay si Dad. Medyo kinakabahan si Liu Bing, Dad, bakit hindi mo kami tinawagan 1 oras bago ka dumating? Ang panganay na anak ng Li family, na magiging susunod na tagapagmana ng Li family, ay bumulong upang balaan ang kanyang anak, maghanda ng maayos para harapin ako. Niyakap ni Liu Bing ang kanyang braso at sinabi, Dad, bakit ka biglang bumisita? Hindi pa ito ang tamang oras. Galit na sumagot si Liu Ren, hindi mo man lang maayos na inaalagaan ang iyong nakababatang kapatid, kaya't nagkaroon ng ganitong kalaking insidente. Hindi ko rin papayagan na pumunta ka sa Donghai. Naramdaman ni Liu Bing ang pagkakawalang katarungan, at sinabi, bakit isinisisi mo ito sa iyong anak? Hindi ko naman ito kasalanan. Mahina na nagsalita si Leroy Tay, Dad, ate, pakiusap, huwag na kayong mag-away agad-agad. Tahimik na naisip ni Liu Bing, oo, hindi talaga tayo dapat mag-away sa oras na ito. Inabot ni Won ang kamay ni Liu Bing na masaya ring yamakap kay Won. Dad, formal kong ipapakilala ang aking nobyo, si Won. Won ito ang aking ama. Maaari mo siyang tawaging tito, muna, at babaguhin natin kapag nagpakasal na kami. Nagsalita si Won, tito, ikinagagalak kong makilala ka sa unang pagkakataon. Nakita ni Liu Bing ang ekspresyon ni Liu Ren at naisip, masungit si Dad na makilala siya ng ganito, anong sitwasyon ito? Tahimik na humingi ng tawad si Leroy Tay sa kanyang puso, pasensya na, ate, hindi ko kayang tulungan ka. Naaalala niya na noong unang beses na pumunta si Liu Ren sa Donghai, mas nakakatakot pa siya noon. Galit na ibinagsak ni Liu Ren ang mga papel sa mesa, ikaw at ang iyong kapatid ay niloloko lang ako. Sumagot si Leroy Tay ng may takot, Dad, kailangang magtiwala ka sa akin. Talagang ginawa ko ang lahat upang imbestigahan, mula sa kung saan nag-aral si Won sa preschool, hanggang sa kanyang tala ng kapanganakan sa ospital ng lungsod. Lahat ng ebidensya ay narito. Tumalikod si Liu Ren, nakatawid ang mga braso, hindi ako naniniwala sa ganitong klaseng ebidensya. Hindi siya si Won. Maaaring patay na si Won at ginagaya lamang ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya't sinabi ni Liao Ren, walang halaga ang pag-iimbestiga natin. Tumingin si Leroy Tay sa ebidensya at sinabi, hindi ito maaari. Magkasama kaming kumain, at pinakitaan ko ng pasa ang mangkok at chopsticks na ginamit niya para sa DNA testing ng kanyang ama. Ang ulat dito ay nagpapakita ng pagkakaroon ng relasyon sa dugo. Sabi ni Liu Ren, kung ganoon, may isang posibilidad. Ito'y isang pagkana ni Liu Bing, katulad ng mga nauna. Peke lahat, ang mga kamakailang kilos ni Won ay planado lahat ng kanyang ate. Naisip ni Liu Ren, pumunta ako dito upang ilantad ang kasinungalingan ng aking anak.
Sa kasalukuyan humarap si Liu Ren kay Won at sinabi, "Kagagraduate mo lang, ha?" Parehong iniisip ni na Liu Bing at Li Ruete ang tungkol sa paningin at pamamaraan ng pagsasalita ng isang ama, tiyak na muling pagsasabihan sila. Uupo si Won at nagsabi, "Oo, dati akong nagtrabaho sa kumpanya ni Liu Bing." Nagpatuloy si Liu Ren sa pagtatanong, "Anong unibersidad ang pinag-aralan mo? May plano ka ba para sa hinaharap?" Sumagot si Won, "Nag-aral ako ng Computer and Science sa medikal na larangan, kasalukuyang tumutulong kay Liu Bing sa paglista ng mga presyo sa merkado." Nagpatuloy si Liu Ren sa pagtatanong, "Haha, batang lalaki, mayroon ka bang mga libangan?" Iniisip ni Liu Ren sa kanyang sarili, tama ang sagot niya ayon sa investigasyon, talagang mayroon na siyang plano, kaya't baguhin natin ang paksa. Sa mahinahong sagot ni Won, "Oo, may mga libangan ako tulad ng calligraphy, pintura, musika, wrestling, at mga kotse." Nakaramdam din si Liu Bing ng kaunting pagkabahala at inisip, si Dad ay nagtatanong ng mga detalye, sa oras na ito. Kailangan lang ni Won na magkamali ng isang beses. Dahan-daang nagsalita si Won at seryoso, sinabi, "Mayroon din akong interes sa mga armas." Nagulat si Liu Ren at nagtanong, "Oh, mga armas? Nauunawaan mo ba ang mga armas?" Nagtaka din si Liu Bing, hindi maipaliwanag, hindi maganda, dahil sa background ng pamilya ni Won, walang paraan na magkakaroon siya ng access sa mga armas. Bakit siya gumawa ng simpleng pagkakamali? Nagpatuloy si Won, "Oo, gusto ko ang mga baril mula pa noong bata siya." Natutunan niya ang mga pangunahing prinsipyo ng mga baril sa pamamagitan ng internet. Habang lumalaki siya, nakahanap siya ng ilang mga baril sa online. Kahit na siya ay estudyante sa computer science, nahawakan na niya ang mga baril noon. Noong 2 taon niya, gumawa siya ng modelong baril na hindi gawa sa metal kundi sa kahoy bilang kapalit. Mukhang tama ang estruktura ng bahagi, pakiramdam niya ay marami siyang nauunawaan tungkol sa mga baril. Nag-isip si Liu Bing ng tahimik, maaaring ituring na kabaligtaran ito. Ano bang ginagawa niya? Sinasadya ba niyang magdulot ng problema sa sarili? Hinaplos ni Liu Ren ang kanyang baba, at nagtanong kay Li Ruete, "May baril ka ba sa iyo?" Sumagot si Li Ruete, "Oo, Dad, mayroon ako." Inutusan ni Liu Ren, "Kaya't ibigay mo yan kay Won." "Oo, bayaw, heto." Nagtanong si Liu Ren, "Won, alam mo ba ang tungkol sa baril na ito? Sabihin mo sa akin." Nagmasid si Won at sumagot, "Type 94. Ginawa upang palitan ang Type 54, disenyo at ginawa noong 90s. May paggamit ng pulis at paggamit militar para dito. Ang barrel ng police gun ay mas nasa block rotating side habang ang military ay mas sa half blowback rotating side na may maliit na recoil, mas tiyak." Iniisip ni Liu Bing, anong ginagawa ni Won? Dahil ba alam niya na nasa army si Dad dati at mahal niya ang baril? Para siya ay sumubok na kumuha ng impresyon na siya ay mabuti at mahal niya ang baril at nagbond sa katulad na interes sa dad ko. Hindi ganyan si Won. Ano ang gusto niyang gawin? Nagpatuloy si Won at sinabi ang bigat, "Kung tama ang hula ko. Malamang may 6 na bala dito." Nagsimulang mahulog ang mga bala sa mesa. Sabi ni Won, 6 na bala, tama ang hula ko." Medyo nagtataka si Liu Bing, at inisip, sa pamamagitan lang ng paggamit ng iyong kamay upang timbangin ang baril, matutukoy mo ang bilang ng mga bala sa loob. Tiyak na may karanasan sa mga baril ang taong ito. Mukhang gusto niyang i-expose ang kanyang sarili. Tahimik ding sinuri ni Liu Ren si Won. At inisip, talagang gusto niyang mai-expose ang kanyang sarili, na nangangahulugang binabago ang mga nakaraang dahilan. Malinaw na nagsisinungaling siya. Ang taong ito ay may malaking issue. Patunay na may problema siya. Ang tunay na layunin niya ay dapat na isang natatanging tao upang maging kasintahan ni Liu Bing. Dapat siya ay kakaiba upang magdulot ng ganitong gulo sa Donghai. Ang reaksyong ito ay nagpapakita na ang relasyon nila ni Liu Bing ay totoo ngunit nagdulot ng malaking abala. Ang taong ito ay may hindi malinaw na background, lalo na ang kakaibang background ng pamilya. Ano ang layunin ng pagkakaroon ng relasyon kay Liu Bing? Pagkatapos ng ilang oras ng pagsusuri, sa wakas ay nagsalita si Liu Ren, at sinabi, "Mukhang may kaunting talento ka, Won." Ngumiti si Won at sinabi, "Sige. Kung hindi sana hindi ako nahulog kay Liu Bing sa first sight, di ba? Kaya nga,
Tito, bakit wala tayong private talk? Hawak ni Liu Bing ang kamay ni Won at sinabi, pribadong pag-uusap. Bakit kailangan ninyong pag-usapan ang mga bagay sa likod ko? Nang hindi naghihintay sa sagot, nagsalita si Liu Ren, Liruete, ilabas mo siya. Nagalit si Liu Bing, at sinabi, hindi ako aalis. Kung may sasabihin ka na masama, hindi ko nga deserve na marinig ito. Sumagot si Liu Ren, bilang kasintahan ng aking anak, gusto niyang makipag-usap ng pribado. Bakit mag-aaway tayo? Hinawakan ni Won ang kamay ni Liu Bing at sinabi Liu Bing, dapat isaalang-alang ni Tio ang iyong nararamdaman kung nandito ka, di ba? Tapos mahihirapan kaming na magsalita tungkol sa ilang bagay. Tumayo si Liu Bing at nagsabi, sige, mahal ko, susundin kita. Nakita ni Liruete na lumalabas si Liu Bing, kaya't mabilis niyang sinabi, sige, Dad, bayaw, mag-usap kayo. Paglabas nila, tinanong ni Liu Bing si Liruete, may CCTV ba sa kwarto? Sumagot si Liruete, oo, ate. Sabi ni Liu Bing, Farah, tingnan natin ang CCTV. Sa loob ng kwarto nagsalita si Liu Ren, at sinabi, mukhang nakikinig si Liu Bing sa iyo ng mabuti. Tumayo si Won at sinabing, nagbibigay lang siya ng moral sa akin, Tito sandali lang. Mabilis na tinanggal ni Won ang mga nakatagong kamera sa kwarto. Samantala, sa monitoring room, tinanong ni Liu Bing, si Liruete, anong nangyari sa CCTV mo? Sumagot si Liruete, siguro may depekto ang nabili ko. Ate, huwag kang magpanik, may ilan pang mga kamera. Habang maingat na tinatanggal ni Won ang mga nakatagong kamera, sinabi niya, okay na, Tito, ngayon maaari tayong mag-usap. Sa sandaling yun itinutok ni Liu Ren ang baril sa kanya at tinanong, Won, sino ka at bakit ka nandyan sa tabi ng aking anak? Sa monitoring room, nagtanong si Liu Bing kay Liruete, bakit wala na ang mga larawan? Tumugon si Liruete na walang magawa, hindi ko alam. Sa isang pribadong kwarto na nakaharap si Won sa baril, sinabi ni Won, guys talagang pareho kayo sa isang pamilya. Parehong ganito ang itinutok ang baril sa akin ni Liu Bing at Liruete. Dagdag pa ni Won pero uncle, I bet walang bala sa baril. Ipinatong ni Liu Ren ang baril sa mesa at sinabi kay Won, medyo matatag ka, binata. At nagtanong, sabihin mo sa akin ng diretsyo, ano ang layunin mo sa pagkakaroon ng relasyon sa aking anak? Ngumiti lang si Won at sumagot, gusto ko ang anak mo. Gusto kong magkaroon siya ng anak para sa akin. May problema ba doon? Nag-isip si Liu Ren, talagang nakakainsulto na sabihin mo ito sa harapan ko, ngunit ipinapakita nito na hindi siya natatakot sa akin. Malamig na sumagot si Liu Ren, sige, huwag nang paligoy-ligoy. Diretso na tayo. Hindi rin naging magalang si Won, at sinabi nakikita ko na hindi mo talaga pinapahalagahan si Liu Bing. Ang inaalala mo lang ay ang kapakinabangan ng pamilya. Alam mo kung anong uri ng tao si Ding Long at gayon paman, pinipilit mong magpakasal si Liu Bing sa kanya. Hindi ka ba natatakot na isang araw, magalit si Liu Bing at patayin si Ding Long? Si Liu Ren ay galit na pinalo ang mesa. At sinabi, young man, gusto mo bang turuan ako ng leksyon? Samantalang si Liu Bing ay sobrang nag-aalala kaya't naglakad siya pabalik at humarap kay Liruete. At sinabi, hindi ito tama. Kailangan nating malaman kung ano ang pinag-uusapan ni Won at Dad. Halika, Liruete, sumunod tayo sa kwarto nila. Pagdating sa kwarto, nilagay ni Liu Bing ang isang tasa laban sa dingding upang makinig. At sinabi, siguro ay nakaupo sila sa likod ng sopa. Ayoko nito, walang tunog na naririnig. Ang ginamit kong soundproofing materials ay ang pinakamaganda, sabi ni Liruete na medyo nawawalan ng pag-asa. Sa kabilang banda sabi ni Won, Uncle, gusto ko lang sabihin na si Ding Long ay labis na matigas ang ulo, hindi makontrol ang emosyon. Pakiramdam ko hindi siya tatagal ng matagal. Ang pamilyang Ding, kung naaalala mo, si Dong Yuan Tao. Sumagot si Liu Ren, alam ko ang pamilya Dong. Narinig ko na 10 taon na ang nakararaan, nalunod siya sa tubig hanggang sa mamatay. Bakit mo siya binanggit? Pinabulaanan ni Won ang sinasabi ni Liu Ren, at sinabi, hindi nalunod, pinatay siya. Nagduda si Liu Ren, imposible. Ang pamilya Dong ay kalahating hakbang lamang mula sa pamilya Ding noong panahong iyon. Kahit na may balak, hindi ito matutunton.
Bakit tatargetin ng pamilya ang isang estudyanteng high school nang walang ebidensya, walang logika? Sabi ni Won, Uncle, hindi ko masasabi kung ito ay pamilya Ding. Sinasabi ko na si Dinglong ang may motibo. Ang babaeng ito, si Shichin, maraming lalaki galing sa mayayaman na pamilya na manligaw sa kanya pero tinanggihan niya lahat. Pero close siya kay Dong Yuan dahil sa homeworks tapos. Patay na. Inilabas ni Dinglong si Shichin at pinatay si Dong Yuan sa harapan niya. Dahil dito, ang takot ay nagudyok kay Dinglong na makipag-ugnayan sa kanya. Talagang kinamumuhian niya si Dinglong. Siguradong magpapatutuo siya laban sa kanya. Tumayo si Liu Ren at sumigaw, ano ang gusto mo? Nanatiling kalmado si Won at sinabi, Uncle, bakit ka naiirita? Siguradong alam mo kung ano ang gusto ko. Nagpatuloy si Liu Ren sa pag-iisip. Tumaas ang pamilya Dong ng mga taon. Kung malabas ang bagay na yan, malamang magsisimulan ng magulong digmaan sa pagitan ng malaking pamilya. Kapwa ang Lee at ang pamilya Ding ay magkaalyansa na. There's no way na umupo lang ang Lee family at manood kung may nangyari sa pamilya Ding. Nagpatuloy si Won, sa pamilya ng Ding, Sun, Wei, at Dong, ang Sun family ang pinakamalaking kaibigan ng Lee family. Ngayon hindi pa kasal si Liu Bing sa pamilya Ding, hindi pa ba to ang alayan sa pamilyang Ding, tama ba ako? Sa puntong iyon, naisip ni Liu Ren, naiintindihan ko na. Ang batang ito ay ipinadala ng iba upang sirain ang alyansa sa pagitan ng dalawang pamilya Lee. Samantala, sa waiting room, si Liu Bing ay hawak ang isang electric drill na nagbubutas ng butas sa manipis na dingding. At sinabi, baka makarinig tayo sa kahit konti sa nangyayari. Mabilis na pinigilan ni Li Ruite si Liu Bing at sinabi, kahit gaano pa man kaganda ang paraan, ang tunog at pagyanig kapag nagbubutas ka ng dingding ay maririnig ni Dad. Tinanong ni Liu Bing, kailangan nating makahanap ng paraan. Gusto kong malaman kung ano ang pinag-uusapan nila. Nagpaliwanag si Li Ruite, sis, wala talaga akong magagawa. Samantala, ang atmosfera sa pribadong kwarto ay naging mas tensyonado. Ipinaliwanag ni Won, Uncle, hindi ito kung ano ang iniisip mo. Nababahala lang ako tungkol kay Liu Bing at sa pamilya mo. Ang kasalukuyan Dong family ay hindi rin masamang pagpipilian, di ba? Ang pinsan ni Dong Yuan, na si Dong Yekio ay bagong graduate mula sa universidad. Nakikita ko na bagay sila ni Li Ruite. Tumawa si Liu Ren ng bahagya, at sinabi nakakatawa ka, batang. Madali bang mag-asawa sa pagitan ng mga malalaking puwersa? Ang dalawang pamilyang ito ay may kaunting pagtitiwala sa isa't isa, hindi sila pamilyar, kaya maaaring hindi posible ang pagkakaisa. Itinaas ni Won ang kanyang telepono, at sinabi kung makikita ito ni Uncle, gagawin ko agad. Sigurado akong magkakaroon tayo ng resulta sa loob ng 1 linggo. Lihim na nagulat si Liu Ren, at inisip na hindi nagbibiro ang batang ito. Ngayon ay hindi ang panahon para sa pagkakaisa sa Dong family. Agad na nakialam si Liu Ren, sandali, hindi ngayon. Sabihin mo muna sa akin, ano ang layunin mo? Sinabi ni Won ng tapat, gusto kung mamatay si Dinglong. Dahil napaka-attractive ang iyong anak na babae. At may nerve si Dinglong na subukan na nakawin ang babae ko. Kaya papatayin ko siya kung hindi ako ang mamamatay, siya o ako ay walang titigil. Kaya't si Dinglong ay dapat mamatay. Tinanong ni Liu Ren, si Won kaya ba may kaalaman ka sa mga kahinaan ng pamilya Wei? Tumugon si Won ng diretso, oo, kung hindi pupunta ang batang master ng pamilya Wei para istorbohin ako at si Liu Bing sa susunod na 6 na buwan, sasabihin ko sa iyo. Nagpa siya si Liu Ren, na pumayag. 2 oras ang nakalipas sa waiting room, si Liu Bing ay patuloy na sumusubok na makinig ng palihim. At inisip ang maliit na shovel na ito ay marahil hindi magdudulot ng problema. Hindi ko pinaniniwalaan na hindi ko matutukoy ang pader. Agad na pinigilan ni Li Ruite ang kanyang kapatid na babae, 8, huminto ka na sa panggugulo, lalabas na si Dad at si Bayaw. Nagulat si Liu Bing, tulaga. Sige, magmadali tayo. Nang makarating sa pintuan, agad na hinawakan ni Liu Bing ang kamay ni Won, at sinabi darling, tapos na ba? Tumugon din si Won, oo. Hinayla ni Liu Bing ang kwelyo ni Won, at sinabi magaling mahal, ano ang gantimpala mo para sa akin? Tanong ni Won, sigurado ka ba? Sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang nagmamasid sa atin mula sa kabilang kwarto?
Won, ano bang iniisip mo? Katangahan ka talaga, my darling. Pero sa kabila niyan, na-fall ka pa rin sa aki, di ba? Sagot ni Won, hindi ka rin ba na-fall sa akin? Gumagana ba iyan bilang advantage para sa iyo ngayon? Inayos ni Liu Bing ang kanyang buhok at nagsabi, inaaman ko na bagay ka sa lahat ng iniisip ko para sa isang partner sa buhay, lalo na ang iyong lakas. Oo, mahal kita, pero kahit mahal kita, hindi ako magiging masunurin na kitty. Kaya't ang masunurin dito ay ikaw Mr. Won. Pumalakpak si Won at nagsabi, wow, Miss Lee, napakaganda ng iyong pagtatanghal. Nais ko sa iyo ng tagumpay. Oh, sa totoo lang, gusto mo bang gantimpalaan ako? Halika, bigyan mo ako ng masahe. Tumugon si Liu Bing, sige bibigyan kita ng masahe. Nilingon ni Won ang kanyang ulo at sinabi, ayokong gawin mo, mukhang kailangan kong maghanap ng iba. Agad na bumalik si Liu Bing at tinanong si Won, sino ang hinahanap mo? Si Won ay pinahaplos ang kanyang baba at sumagot, hindi si Su Qingying, napakaabala niya sa trabaho, ayokong istorbohin siya. Si Liu Bing ay nagtanong ng may pagdududa, kung gayon, sino? Itinaas ni Won ang kanyang mga kilay at nagsabi, hindi pa siya sa akin, pero kung para lang makilala siya ng kaunti para magmasahe siya sa aking mga balikat, hindi naman masyadong mahirap. Mas bata siya, mas maganda, at galing siya sa mas mayamang pamilya kaysa sa iyo. Patuloy na nagtanong si Liu Bing, sino, mula sa Donghai. Kinuha ni Won ang kanyang telepono at sinabi, huwag kang maghula, hindi mo mahuhulaan. Tatawagan ko na siya. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay tumunog ang telepono at sinabi ng tao sa kabilang linya, hello. Agad na sumagot si Won, hello, Miss Song, isa rin akong estudyante mula sa Donghai University, kakagraduate lang. Narinig kong nag-iipon ka ng musika, tama ba? May ilang kanta akong nais ibahagi. Sumagot ang nasa kabilang linya, Senior, ikaw na. May kanta ka ba talaga? Sumagot si Won, oo, iba't ibang uri para masiyahan ka. Agad na sumagot ang tao sa kabilang linya, sinasabi ng marami na iyon dati, walang espesyal, mas mabuti pa kung isusulat ko na lang. Nagmungkahi si Won, maaari mong suriin ang mga goods muna. Nang marinig iyon, sumagot ang kabilang linya, sige, kung may oras ka ngayon, pumunta ka sa CBD Coffee Shop. Pumayag si Won, sige, magkita tayo mamaya. Iniisip ni Liu Bing sa sarili, isang babae na mas maganda at mayaman kaysa sa akin sa Donghai University. Sila ay mula sa pamilya Song, ngunit ang mayamang puwersa sa Donghai ay walang pamilya. Baka siya yun. Tinanong ni Liu Bing, si Won hindi ba siya si? Sumagot si Won, oo, siya ang anak ni Wu Yurong. Tumaas ang boses ni Liu Bing, at sinabi, gusto mo bang mag-flirt sa anak ni Wu Yurong at gusto mo pa siyang magmasahe ng iyong mga balikat? Hindi ka ba natatakot na malaman ni Wu Yurong? Si Wu Yurong ay isa sa 3 pinakamakapangyarihang puwersa sa Donghai. Pagkatapos ng kanyang diborsyo sa kanyang asawa, nanalo siya sa brutal na kompetisyon sa negosyo laban sa kanyang ex-husband para sa karapatang itaas ang kanyang anak. Winakasan niya ang pamilya ng kanyang ex-husband, pinilit niyang magpakamatay ang kanyang ex-husband, isang makapangyarihang babae na kinakatakutan ng komunidad ng negosyo sa Donghai. Natawa si Won, at sinabi, alam ko, pero alam ko rin ang titulo niya noong siya'y bata pa, ang pinakamagandang babae sa Donghai. Nag-alala si Liu Bing, at sinabi, pakiusap, mag-isip ka ng mabuti. Huwag kang gumawa ng anumang hanggal. Hindi lang masahe ang inaalok ko sa iyo ngayong gabi, pumunta ka sa bahay ko. Hindi lang masahe, kundi pati na rin ang aking sarili, huwag mong hanapin ang anak ni Wu Yurong. Hindi masyadong natuwa si Won, at sinabi, Liu Bing, parang nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Ang paghahanap kay Song Zuan, kahit masahe, trabaho lang sa akin, naiintindihan mo. Lalo pang nagalit si Liu Bing, at sinabi, ano ba ang gusto mong gawin? Hinaplos ni Won si Liu Bing sa balikat, huwag mong isipin ng labis, wala akong masamang intensyon sa iyo, mag-relax ka lang. Mauuna na ako.